In Galatians chapter 5 verse 16, ang sabi po doon, "But I say, walk by the Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh." So this is an instruction by Paul. So sinabi niya dito, kasi maraming mga taga-Galatia ang mga nagpapa-circumcise dahil hindi pa sapat yung ginawa ni Jesus para sa kanila. So may mga Jews na sinasabi na hindi, kailangan kung gusto niyo maging ganap, kailangan niyo magpa-circumcise. So hindi lang sapat yung pagtanggap kay Jesus. So sinabi ni Paul na hindi, sapat na yung ginawa ni Jesus. And you don't need to do this. And so in his succeeding instruction, pinakita niya dito yung mga ginagawa ng katawan, ano? So yung mga kasalanan ng katawan, marami, may envy, may idolatry, lahat. So sinabi niya. And then sabi niya dito, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness. So, Paul is telling us that we need to walk through the leading of the Holy Spirit. Kung ano yung nililid sa atin ng Holy Spirit. So ano yung mga bunga niya? Love. Then walk with love. Joy. Walk with joy. Patience. Walk with patience. Kindness. Walk with kindness. Gentleness. Walk with gentleness. Self-control. Walk with self-control. So yun po yung gagawin natin. Now, hindi madali. Totoo yun. Because the flesh is always trying to battle against these spiritual fruits. Itong fruit na to, itong bunga na to. Lagi yon. Kasi ang katawan is more of selfish rather than selfless. But when we walk with the Spirit, selfless ito. So meaning it's all out. It's not all about me, it's all about you. Ganun po yun. So, practice until you become like one. Kasi hindi po natin makukuha yan kung hindi natin pa-practice yan. Kailangan nating maki-isa sa Espiritu. The Holy Spirit will work in you. You are the willing vessel. And what comes out of you is the character of the Holy Spirit. Yun ang lumalabas sa'yo. Makiisa ka lang. Makiisa ka. Be a willing vessel for the Holy Spirit. The word of the Lord for you today. God bless you.